Welcome po kami. Welcome po kayo dito sa aming church. May God be the one to bless you always. So, we are very much blessed kasi nandito na naman tayo, nagdipon-tipon para purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, I just want to share this verse with you na siya rin nabasa ko this week. Ang tawag dito, mas lang parte na dito nabasa. This week ko na na-ijay Matthew 16:24. Then Jesus said to His disciples, are we the disciples of God? Sisigulo tayo ni Apo? Amen! Yes, we are! Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sing. Awat kita Ilocano? Nakakaintindi pa tayo ng Ilocano? Yes. Nagdagsin, nakabsat siya sa unya ako. So, kung kunang ijay, so meaning to say, kailangan i-take up J cross, gamihan niya J literal ng cross. So, being a Christian, kami naging ano, naging pagsubok, ano, naging mabalik tayo ngayon nga, masarangan, bayan, hindi pa nag-raise tayo, hindi pa nagpamati tayo. So, kung kunang ijay, Lord, as lamay na napandibaron ko, nung pagpiliin na ni Apo, nung pagnaak, kaya kasi siitan na ta, or siya kalsada na lang na nadalus. Para kanya yung makabsat, pag pinapili kayo ng isang ng daan, which will you going to pick? Yung jay kasi siitan ba, na pagnaan, or di kasa-kasa, kalsada na nadalus? Ano ba, kaya yun, di nadalus sa kalsada, dito jay pagnaan na nasisiin. So, kanya tayo, nung kikitan tayo mahigit, kanya tawag na ito, hindi pa nagdagit ilubog, no literal, kaya tayo dyan nadalus, syempre, awanin iti, lapod, so wala na magiging sampid sa pananampalataya natin, so, bigyan tayo dyan nadalus. But, ako yung unang ijay nga, ako nga revelation ni Apo Diay, kasi I know that God is talking to me that time, ako na ijay nga, anak, among ba, mas may maya iti na sigit. Why? Kasi adu iti, maitid na kanya tayo ma-benefits. Benefits iti spiritual life tayo. Kasi ang kuyo naman nga tayo gamit iti, yung tawag na ito, iti nadalos, no literal na nadalos ti pagkaan tayo. Uray na sipnit tayo ta. Ngayon, yung tawag na ito, ako tayo nadalos, so han tayo nga matang Istanbul, di ba? Pero, nung kikitan tayo kakabsat, pag nasanay na tayo sa ganung daan, ada nagitibanag, ngayon, ada nagitibanag, uray basit lang kayo nga bato, ma-Istanbul ka. Naawatan niyo kakabsat? Ma-Istanbul ka, uray basit na nga bato, matapilok ka, madaiti, maigastaan niya sa kampat. Nung nagnakatis kasi si Itan, kapag isahaka mo, di dapat tayo, napundo kung baga iti kalyo, mas lakas dyan, hantay nga maramdaman di sakit nga dulot dagi siit nga pagpagnaan tayo. So, kasi di kaya ni Apo kanya tayo kapsat, we must carry our cross. Noon, ada nga maawagan tayo ang follower ni Jesus Christ. So, di kaya na nga, iparating kanya tayo nga, hantay dapat yung makampantay nga, ay, dito na tayo, maya tayo ipagnaakon. So, dito yung akon. So, dapat dinggin tayo mauna, the voice ni Lord. Maibagbaga na kanya tayo nga, dapat, sanayin tayo di sarili tayo mamagna. Iti, dalan nga anay nga nalaka, mapagnaan. Tayo kasi, at the end of that scene, at the end of that day, ngayon, ang mukling patsin nga at ipagpatikan ni ang kanya tayo. Amen? Kasi may blessing kakabsat. The more na ipag-pray mo, di may isa mag-blessings. Kasi may nga, feeling tayo, kasi experience ko, the more na ipag-pray mo, kasi may nga, the more nga
Yes, Jesus, we are free to worship you, Father God. We thank you so much for our lives, Father. We thank you so much for the bread of life, Lord God. We thank you so much for the words, Father. Hallelujah, Lord God. You deserve all the highest glory, Father God. For you are great, Lord God. Yes, Jesus, Father God. We worship you, Lord. Yes, Jesus, you deserve all the highest glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory
Yes, Father God. Lord, nagmayari ako makandaan ka, Lord God. Ay salamat, Father God, sa pakiramdam, Lord God, na ikaw ang pinupuri na pinagpala ng iba, Father God. Lord, we thank you so much, Lord God. You're so great, Father God. We thank you so much for your Holy Spirit, Lord. We thank you so much for your holy presence. Hallelujah. And let the people of God say, Hallelujah. Hallelujah. Everything. Yes, because God is here. Hallelujah. Tayo po ay mangko. Tinatawagan po natin si Pastor para mag-share. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay ano ba ang sukatan natin sa ating pananampalataya? Or ano ba ang sukatan natin ng kaligtasan? Anya iti pagbasaran tayo, iti panakaisalakan, kakabsat. Amuyo kakabsat, no? Kung ang sukatan natin ng kaligtasan po natin ay ang paggawa ng kabutihan, ibig sabihin, mga ginigiliw, wala na pong pupunta sa impyerno. Kahit pinakamasamang tao, hindi na pupunta sa impyerno yan. Bakit? Dahil kahit masamang tao, kaya rin niyang gumawa ng kabutihan. Yung mga masasamang tao, magnanakaw, babaero, gumagawa rin sila ng kabutihan. Opo. So kung yun ang sukatan po natin upang tayo ay maligtas, yung paggawa ng mabuti, hindi po totoo ang impyerno, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang salita, kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sabi niya, kalooban ng Ama, sabi niya, ay katulad ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. No, ti pagbasaran tayo kano, iti panagsanrap tayo iti langit kabsat, kakas iti panagsurot, dagiti papadi, dagiti mamaestro itininteg, dagiti abogado ti Israel, kabsat, dagiti papadi da, yung kasano, sumursuro dalaing babaen iti reliyon, kabsat, at alituntunin ng kanilang reliyon, hantayo ka no makasadat iti pagarian iti Diyos, kunahan ni Apo Jesucristo, kakabsat niya. Iso nga, kunahan na dito'y,
haan amin nga mauawag kanya. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga sumusunod lamang ng kalooban ng aking Ama. Anya aya daytoy ibagbagan na ditoy nga panangsurot tayo iti pagayatan iti Ama kunana absat nga Kristo. Kunana nabasahan tayo John 6:40 absat ibagbagan na ditoy datayo ket mamati tayo kini Apo Kristo nga impatulod na absat na tayo ay sasampalataya sa kanyang buktong na anak. Yun ang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Ama na sinasabi niya, mga ginigiliw. Ano ba yung pananampalataya na ito na nakabalot, mga ginigiliw? Alam niyo yung pananampalataya na ito? Hindi ito applicable sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ay, may faith ako. Hindi ko pwedeng gamitin yung salita na faith kung hindi ito nakaalay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ako kay Buddha. Ay, hindi po pwedeng ganun. Hindi angkop na gamitin ang salitang pananampalataya sa ibang Diyos-Diyosan. Kundi ang pananampalataya ay nauukol lamang ito sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Nauukol lamang yung pananampalataya na yan, mga ginigiliw. Kaya dito kung babasahin natin, di ba? Hangamin ngumawawag kanya, kuna na. So ibig sabihin, kilala nilang ating Panginoong Jesucristo. Hangamin nga makamam mo kin Jesus, makasrap iti pagarian iti Diyos kamsan. Hindi po lahat. Hindi po. Hangamin nga sumsumrek iti simbahan. Dagijak kang kanta, agtuktukar, kabsat, yung makasarap, ijay pagarian iti Diyos. Kabsat. Isuday di kunak na ikan tayo, kabsat, iti kusto nga pagbasaran, iti pamati, itatang abigan. Anya ka dito itang pagibasaran tayo, tapno iti kasta, kusto na iti pamati tayo, kinapoy sa Kristo, kabsat. Kusto, kabsat. Nakas ka dagijay mamaestro iti linteg, dagijay abogado ti Israel. Hangay nusar ni Apo iti mamati ka kanya, kanang inusar dagijay nga sa ukap sa tahanda kapatid nga isunag anak iti Diyos. Timbaga na kanya da, agaramit kayo tinasayaan. Tatammo da nga pagbasaran dagito nga mamaestro ti linteg, kapanang suro dalang ti linteg sa nga pulo nga bilbilin. No nasurong mo kano dayjay, may salakang ka. Tadayjay ti ibagbaga na dayto yung masidip na napaknang kinapoy sa Kristo. Amok amin daytan sa kapulong abilin. Amokon memorize ko, binakpay amok daytan, kuna na. Ay, kasdahin ko na namin sa Kristo. At dapay kurang kin ka, kuna na. At dapay kurang na may saking ka. Ilakom amin masalikwan, kuna na. Itad mo kalang iti maribriga, kuna na, naimot gaya, kapsa. Naimot, makasarili, kapsa. Ilakom amin, hanay baga nga, ilakom amin masalikwan, itad mo kinibaga mo, itad mo kinyanak mo, kakabagyang hanay baga. Itad mo kalang iti maribriga, kuna na. Siya sino timayat nga mangipadawag, tingin na maknang nakalang iti maribriga, tapno surutang laing na Peso Kristo, kapsa. Isuday kung kunan ni Sister Joy lang tayo, ni Teacher Joy na, you have to carry your cross every day. Kasday ti kaya nasawon ti panang surot kini Apo Jesucristo. No kayat mo tagbaling na sumurot din kwa na, masapol na bagkatan day tanga krus mo. Anya maninday tanga krus, Pastor. Amoy day di cross. Anya iti simsimbuluno tayo tanga krus kakabsan. Masapol nga nakahanda ka nga dapat nakahanda tayo sa mga pagsubok sa buhay. No? Nakasagana tayo nga digay insulto ti panagbiag. Aduti insulto nga
maawat tayo, musumurot tayo kina Hesus Kristo. At utimang babay kanya tayo, may persecution, may insulto, marami pagsubok ang pagdadaanan mo, at yun ang krus na kakargahin mo sa pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Ang unang-una na balakid dyan sa pagsunod natin, yung pamilya natin. Anya maatanas-nas na kamon ako, at baladan sa amin, at mauyon da, aglaglag to da, nagkangkang da, agsangsangin da, ipagatan to kay. Anya day tabor na kay bagbagada, kaslaga lang agmamauyong, at kakantadak sa saladak sang sangit da, umurada to, umsing na kanto, absak, isuday jay tipunana, nga mas napol nga kargaan day tanga krus mo, kesumurot ka kanya Apo Hesus Kristo kapsa. Di ba? Ganuhan tayo kaya nga bagkatan day tanga krus kapsa. Kaya nasawin awan iti kusto nga pamati tayo kanya Apo Hesus kapsa. Subyan tayo kanya pamati nga kunang patay kapsa. Dahil kunana nga sumampalataya ka sa anak ng Diyos. Kung mamati ka iti anak iti Diyos kanya to brahe tata. Kapsa. Ni bagbagang matapamatin kinapo Diyos. Anya aya iti katukad na daytangan aramidin nga pamatin kenkwa ng kapsa. Ibagbagang kali nga mamati ka kenkwa ng ang mga agkumbyan na di aramidin di panagbiyak mo. Diba? Hang mga susuro, hang makita na di ebidensya, iti panagbalbalin, iti biyak mo kapsa. Kaya na masawin, hang kusto na di pamati. Kasi no, at pamati kina Apo Hesus Kristo, dayday nga pamati, kaagbunga, iti nasayaan. Magbubunga ng mabubuting bagay. O, iso dayday ko nakatay kada kayo. Nga amin nga mo tayo nga nasayaan iti sangwanan iti Diyos nga kabsat. Diba? Hang amin nga mo tayo nga nasayaan para kengwa ng kabsat. No tayo tangang aramidin tayo nga nasayaan kehaan nga naggapo unubunga iti pamati tayo kini Apo Hesus Kristo. Awan to ser-serbina na ita, may naramit tayo nga nasayaan. Awan kasiskan na mabusa. So, di kayo nang pitay kalingkay, dirabi, di na pang kami nag-ministry. Kapsa, uray nang daw ka magpakan, di igadokin adobo. Nuday jay nga panagpakpakan mo, panagaramit mo, itinasayaan, kehaan nga dayjay iti bunga iti pamatin kina Apo Hesus Kristo awan mo ser-serbi na dayta nga karamitin nga nasayaan kapsa. Diba? Awan to ser-serbi na kapsa. Agbaliin laeng nga naimbag nasayaan dayta nga karamitin magiging mabuti lamang ang ginagawa mo kung yan ay bunga ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Isu nga ni pagpagamad na pamatin kadwana. Kaya nasawin, di nga pamati ka, agbunga tinasayaan. Agbunga. Makikita ang ebidensya ng pagbabago ng buhay. Diba? Makikita po. Pero, kung sinasadya mo pa rin gumawa ng kasalanan despite na nakilala mo ng Panginoon, baka darating ang panahon ibagaking kakapsan. Baka at tayo makungkunan dito nga you are now blaspheming the Holy Spirit. You are now blaspheming God. Amo yun di blasphemy? Dayjay iti basol nga awan, iti kapatawaran na. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Anong ibig sabihin nun? Kapsa, at basol nga awan ti panakapakawan na kapsa. Namamom na Hesus Kristo, naawa mo di grasya na, nagsubli kay ti basol. Naapo ti panagayat na katayo, natupay yung langit ko namin. Mawatan na ka na po, magbalbalin ka.
Agpakawang ka kadagiti baso mo, ako pakawanan na, nagkurang naking ka, nagbaso naking ka o ng tungapsa. Diba? No masadig ka king kwa na, adda iti ng nama, kabsat, ikan na ka iti tiyansang magbalbaliw, ikan na ka iti tiyansang pakawanan na ka kadagiti basbaso mo. Yung naulit-ulitin day nga basol, kabsat, ulit-ulitin mo, sinasadya mo na yung paggawa ng kasalanan. Nagiging alipin ka na ng kasalanan. Baka mapadasang ton da bagpaganan nga Apo ditoy na Apo Jesucristo nga basol nga awan itipan na kapakawan na. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Diba? Sinabi niya sa Hebreo, wala nang ibang handog. Awanin ti mabalin nga maiaalay nga handog. Kapsat wala nang ibang handog na maiaalay pang muli sapagkat minsan nang inialay ng Diyos ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Awanin ti mabalin pa na may handog kapsat. Diba? Nung ulit-ulitin tayo rin nga agsubli ti basol ko ng amo tayon ni Apo Jesucristo as Diyos king manupot tayo kapsat. Kaya nasawin, ulit-ulitin tayo kanuman ngaylan lansa ni Apo. Ulit-ulitin tayo kanu nga ibabain ni Apo Jesucristo iti panagbiag tayo kapsat. Oo, ulit-ulitin tayo. Kaya talikuran na natin yung mga maling ginagawa natin, mga ginigiliw, yung mga kasalanan, yung mga dating kasalanan na umaalipin sa atin. Talikuran na po natin ang mga yung mga ginigiliw upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan mga ginigiliw. Diba? Gusto kayo na sa unti pang mati ni dahil kapsa. Ni pagbagang mamati ka kinabay sa Kristo, awan kunti pa nagbalbaliw. Awan. Hanga punpun-pulay ka na pamati ka sa. Uray, kada Domingo nga sobrang tisimbahan. When, nuhan ka tumabalbaliwan, kapsa. Han tumabalbaliwan, dagijay nga, banag nga aramidon tayo may kaniwas. Iti pagayatan, iti Diyos kapsa. Hantayong tulata, makasarag ijay pagarayan ng kapsa. As jay, ti pagbasaran tayo iti pamati. Nagado ti makammo ti meaning ti faith. Nagado, memorize the Bible. Uray makin narintaran pa yung memorize faith is the assurance of the things that we are hoping for and the conviction of the things that we cannot see. Pastas. Pero, aramidin mo na, dahil nga pamati, at nga dahil nga pamati king ka, pinapo Jesucristo, makita nga tati tao ni Jai, kapsa, nga silaw, nga pamati, may pagbagam. Diba? Kasanong nga maalmo ko, dahil tao, kasanong ka nagsilaw tinyada, babaan dahil ta nga pamati, babaan dahil ta nga sao. Kapsa, isunay dahil yung bagang kadakwada ito rabiin, ijay kalingga, kapsat, agsaunak, itatang rabi nga mabalin nga daytoyin iti maudi nga rabi kung baka malpas ng agsaon kung matay na ako kunak ng kwada kastamag kata kayo baka numalpas ng agsaon matay kayo may kunak ninyada absar isumay pabulod yun ay talapayag yun kunak ninyada kadaytoy sa o may pagpagak kada kayo itatang rabi kunak ninyada di rabi absar dahito ito nga sao, iti mang sentensya kada kayo, no sumango kayo, iti sangwanan ni Apo Jesucristo. Dahito tidamagan na, no sumango kayo kinkwana, na pang ni Pastor Richard, di dyan pinokpok, di junction, alikaw-kaw, imbaga na di sao, Ngamahan nyo nga dinengay, hamo nga dinengay, inyalong-along mo ko na ng toking ka, kung kadakwada ka pusad. Tadag ito'y nasao, isuda ito isuda ko ng kinyada. Anya, iti kaya yung nga lengguwahe, mo sarik ka na kayo. Ilocano, Tagalog, Kalinga, kuna masiyok, kuna lang tadi lang utang mo maturog, masiyok ko lang di Kalinga, kakatawa na. Ijay,
Wano lengguwahe ti langit. Una. Amo yun nga ti lengguwahe ti langit. Dahito pagpatpatangan tayo tatak. Dahito ti lengguwahe ti langit. Oo, ang lengguwahe ti daga dito. Lengguwahe ti langit dahito. Tatay bagbaga na dito. Naggapo iti langit. Kapsat. Na. Dahito yung nasao. Kapsat. Diba? So, dayjay ti pagibasaran tayo iti pamati. Masapul nga ibiyag tayo dayjay nga pamati, panagbiag tayo kapsat. Tapno iti kasta, makita da dayta masilaw. Kapsat. Makita da, adu iti may salakan, adu iti mabalbaliwan. Ni Pastor Harold, kaya mataji siguro chikan, praise God! Ang mga itulok nga mapundi data kasilaw. Ha? Barok. Ang mamuti garaw niya po niya. Siya kide, istoryak, basit lang ng pastoran. Ang pamungag, balin na ka pastor, pay sulang. Amuyo di umayag pa Bible study, Pastor Berbo di Balay. No, aga po nang ag-duty di police station di, agawin na, at dalat na may isang agin lamisaan. Habang umininom na, kadamaman ti Bible study. Nakosog na nga maki-Bible study, kada bakit ko? Nakosog na. Ay, tunukan, nabarte na nga dyan, makaturog na dyan, tugaw dyan, at kang kantaga, at dyan nga kwa. Agur-urukan dyan, ayandang Bible study. Imagine, that siya, gaya timang sukat ka niya na. Okay tayo, baka si kanto mang sukat ito eh. Oo. Kas jay han tayuan mo ti garaw nga po sa kapsat. Ure kasano ti kinadakes ti may isang tao. Adda itinamnama kini Apo. Mga punjin dayta nga silaw nga intod na po king ka. Taado ti nagtalag king ka. Imagine no? Di na pang kami di kawayan. Anniversary po yata yun ng kawayan. Siyempre the Aisel ni Pastor Aisel, kilala dan ni Harold na nagyang kanyang iman. Kilala dan na binagbaliwan ti Apo. Nakikto dali nagbalay nga pastor nga kadwa 30 years in service nga pastor. Nakikto dati mangi kararak kanya dag tato-tato nga tao. Nagatuti tato na di mangi kararak kanya taptarati. Kung sawa nagkapun sa munting mahal ko na siguro. So, imagine that, no? Bilyonaryo nga tao, pinagtakkan na kang mga ikararak ka niya na, may ikararak ka din papastor, nakurang nga 30 nga pastor, yung kararagan, tumaysa nga, tato-tato nga tao. Oh, aman? Hamo nga perdin dahi ta nga intalok na ako kung anak ko. Adang naman pinako. Amen. Amen. Bakunahan mo si Wilson na maging isang youth pastor. Amen. Praise God. Hallelujah. Faith in action. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon sa umaga ito. Yung pananampalatayang may gawa. Walang silbi ang isang pananampalataya kung hanggang sa salita naman. Dapat yun ay may gawa at yung gawang yun ay mag-iilaw, makikita ng ating kapwa. Amen. Nag-upo ka lang dyan. Huwag mo, mga kapatid, huwag mong hayaan na yung pananampalataya mo ay hanggang monumento lang. Kailangan nang mag-move yan. May movement yung pananampalataya mo. Kaya nga sinabi niya dito sa Hebrew 11, by faith, sabi niya, Abel brought God a better offering. Dahil sa pananampalataya ni Abel, kilala ba natin sa Abel? Doon sa Genesis. Dahil sa pananampalataya ni Abel, nagbigay siya ng tamang offering sa Panginoon, hindi kagaya ng kanyang kapatid na yung tira-tira lang.
Yun po yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay may kaakibat na tamang gawa. Ibinigay yan yung tamang offering. Dahil sa Panginoon, yung tama. Dahil yung pananampalataya niya ay tama, kaya tama din yung kanyang gagawin tama. Tayo kaya. Ang daming kwento dito mga kapatid na nagsasabi about faith. Yung faith ni Abraham, yung faith ni Moses, yung faith ni Enoch, yung faith ni Noah. Gusto niyong ikwento ko? Pero mamaya may kwento na nakaayon na yun. Yung kwento ni Noah, sabi ng Panginoon, Noah, go and make. Gagawa ka ng isang malaking arko. Dahil bubunawin ko. Kung walang pananampalataya si Noah, gagawin niya kaya yun? Na wala pang assurance na merong bagyong darating? Na wala pang assurance na merong bahang darating na bubunaw sa mundo? Diba? Gagawan by fear, holy fear. Yung holy fear ni Noah sa Panginoon, ginawa niya yung napakalaking arko. Ginawa niya yung napakalaking barko. Mga kapatid, walang artikulo. Isa lang siya. Kasama niya yung tatlo niyang ay ako natatanga-tanga papasama. Kailangan 100 na carpenter. Ada foreman na, ada architect na, ada engineer. But si Noah, ginawa niya out of faith. Si Abraham, sabi ni Lord kay Abraham, go! Asan niya pumunta? Asan? Iwan mo ang Haran, yung place niya. Wherein yung place ni Abraham is mayaman. Nandun ang andun ang pagkain, andun ang kanyang kayamanan, andun ang kanyang pamilya. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, we're talking about faith. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, leave your family, leave your wealth, iwan mo lahat at pumunta ka sa isang lugar na sasabihin ko sa Kanaan. Tanungin ko ngayon. Sabi niya ngayon, Vince, iwan mo ang subdivision. Pumunta ka ngayon sa Iraq. Kaya. Yes, Lord, kaya ano natin. Baka sabihin natin, ay, Diyos ko, kayo ko sa Iraq. Pagpunta ko ka lang doon, Lord, mamamatay na. Pero si Abraham, hindi niya alam ang pupuntahan niya. Pero sinabi niya, yes, Lord. At yung salita niya ay hindi lang yes, Lord, kundi He walked, He moved, He went. Pumunta ko siya kahit mahirap. Amen? Ganun po yung pananampalataya. Kaya ito po yung basahan natin sa ating kayang ginawa ni Abraham. Kinaya ni Noah, kinaya ni Abel, kinaya po ng mga propeta dito. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya rin niyang utusan sa ngayon at ikuman. Eto, gawin ko. Kaya natin gawin ang sasabihin ng ating Panginoon. Kaya mo bang iwan ang iyong comfort zone? Kaya mo bang isurrender ang buhay mo para sa Kanya? Kaya mo bang maglingkod sa Panginoon? Huwag mong dalhin. Iwan mo ang pera mo. Iwan mo ang karir mo. Iwan mo, mga kapatid, sabi. Pag sinabi ng Panginoon na iwan mo din iwan mo kung sino ka noon. Iwan mo yung karir mo. Iwan mo yung profession mo. Iwan mo lahat at sasama ka sa akin and follow me. Kaya ba natin? At ang sinasabi nating pananampalataya ay patay. Kung pag sinabi ng Panginoon, halika anak, iwan mo yan, iwan mo ang barkada mo because bad company corrupts good character. Iwan mo. Salamat ngayon dahil nandito sa araw. Sana tuloy-tuloy mo na iwan ang kanyang barkada. Dahil ganun ang Panginoon. I want you
I want. I don't need it. Napaka-bless natin dahil tayo'y pinili ng Panginoon para ibigay ang kanyang tiwala at pagmamahal. Amen. Kaya sabi ko, andito si Abraham, meron si Noah, sino kaya si Noah ngayon? Sino si Abraham ngayon? Sino si Enoch ngayon? Sino si Abel ngayon sa panahon ngayon? Meron pa bang Abel? Meron pa bang Abraham? Meron pa bang Noah na nabubuhay sa mga sandali ito? Meron ba sa grupo natin? Meron bang Abel dito na ibinigay niya yung pinaka-the best para sa panahon? Meron bang Noah dito na kinaya niyang gawin ang isang napakalingking bagay kahit wala siyang assurance? Meron bang Abraham ngayon na kaya niyang iwan lahat kahit kayamanan niya para lang sumunod sa kagustuhan ng Diyos? Meron ba? I pray na ganun ang pananampalataya. Kaya sabi niya noon sa akin, Len! And I take it first na tinanggap ko ang Panginoon ng Kristo, din iwan mo. Iwan mo ito. Kaya lagi kong testimony ito mga kapatid. Sabi nga ng papa ko noon, ay director ka kumatattan. Director ka kumatattan, kaya nga nahig nila ako sa Kalinga. Dahil everything na lang ay inayawan ko dahil sa pananampalataya. Kasi bakit naranasan ko ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Ama. I remember one time nung umuwi ako sa amin sa Kalinga, sabi nila sa akin, iwan mo. Dahil sa ang alam nila na bankrupt na ako. Dahil mga kapatid, iniwan ko lahat. Pero kami ako hindi ko iniwan. Iniwan ko. Ako ang pinakamalaking grocery dito noon. Nag-iisa lang ako dito. Totoo po. Ipepento ko, hindi ako nagmamayabang upang makita natin yung pananampalatayang may gawa. Pero sabi ng Panginoon, iwan mo. Kaya mo pag-iwan yan? Kaya mo pag-iwan ang karir mo? Kaya mo pag-iwan ang profession mo para sa akin? Kaya nga sinabi ni Pastor, pag andun ka na sa presensya ng Panginoon, kamumuhian ka na ng ibang tao dahil hindi mo na sila kasama doon sa ginagawa nilang masama. Kaya nga, ano iwan mo, iniwan ko. Paano ko iniwan? Binigay ko ba? Hindi. Dahil ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Yung grocery, unti-unting nawala. Hindi dahil pinabigay ko, kundi ang Panginoon ang ipinabigay niya sa lahat. Especially, nung nakita ko na yung pagbabago ng asawa ko. Yan ang ibinigay ko. Sinurrender ko yan. Sabi ko, sinurrender ko si Pastor Richard dun sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, isinusurrender mo yung asawa mo, pero ikaw wala ka kung pagbabago. Diba? Ang hirap isurrender sa Panginoon ang isang tao, pero ikaw mismo na nagsusurrender sa isang tao ay walang surrender sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, baguhin muna kita bago ko baguhin ang asawa. Baguhin muna kita bago ko. Kaya nung nakita ko, praise God, hallelujah, sabi ko noon, sinabi niya, nakita ko hindi sinabi ni Richard na iwan ko na ang alak. Iwan ko na ang sigarilyo. Iwan ko na itong pinaka-the best, ang babae. Hindi niya sinabi mo. Ginawa niya. Pananampalataya. Alam mo minsan, sabi nga niya, I hate my house more. Angelo, siya ang naging, ano tawag doon? Yung bulok ng buhay. Alam mo, ang hirap maging great pretender. You pretend that you are happy outside, but inside your home is messy. My home, my house, never called a home that time because there's no peace, there's no love, walang pagmamahal. Bakit? May pagmamahal ba na kaya mong saktan ng asawa mo? May pagmamahal ba na kaya mo ipalit ang asawa mo?
Hindi ko totoong pagmamahal. Salamat at natagpuan namin ang tunay na pagmamahal. Ang buhay namin so messy. Ang hirap makipag-anong madam, ang tawag nila sa'yo, pero sa bahay mo hindi madam. Doon sa outside, tinitingala ka, pero doon sa bahay mo mismo, wala nang respeto. Dahil alam mo, nakikita mo, kaaway ka ni natin. Alam mo, dahil nakikita mo, pagdating ng hapon, alas 6 galing sa duty, pagkain namin wala na, gulo na. Bakit? Sino bang masaya? Nalasing na yung kasama mong kumakain. Diba? Sino bang masaya na habang kumakain kayo may katawag yung asawa mo inside, sa table niyo? Diba? Pero praise God, hallelujah. Dahil yung tinanggap ng asawa ko ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, Lord and Savior niya, doon nagbago lahat na. Amen. Hindi na po siya. Alam niyo yung pinakamatindi, sabi niya, ayaw ko na. Ay, hindi kasi sinabi, hindi ako, ayaw ko na manigarilyo. Ayaw na niyang amuyin. One night only. Mga kapatid, ang one night only. Sabi niya, ayaw ko. Sabi niya, alam mo ginawa ko sa sigarilyo? Kaya tidak siguro. Ang dami ko yung karton. Kasi pag bumibili ako, isang karton, upang may free, may isang karton. Ang pupunta doon ng mga ahente. Alam niyo, sinunog ko. Hindi ko ipinamigay. Bakit? Alam ko na kasalanan. May mga, empelites. Suki ko mo. Salamat at nandito naman. Suki ko yan. College, junior, senior. Ay, may mga alam sila. Hindi ko alam yung nagbebenta ako. Hindi ko alam na mayroon palang junior, college, elementary na empelite. 4x4, 2x2 round course. Ang dami. Alam ko yung lahat kasi bakit? Mas malaki ang benta doon. Mas marami ang traffic. Ito, umaga pa lang, nandun lang kita. Hindi lang ang gusto ko, bakit? Marami ako. But, nung nakita ko na ayaw ng asawa ko na amuyin ang alak, pinapigay ko lang. Sorry kasi sabi ko, sige, kunin mo, pay when able. Pay when able. Well, hindi na nila binayaran, hayaan na. Ganun po. Ay, sinurrender ko na, sige pa, ano kayang paraan para kunin mo na? Yung mga bigas na paninda ko, December, niregalo ko. At andun yung saya. Andun yung saya. Bakit? Ang buhay ko noon, kahit hindi ko na tinitingnan yung cellphone ng asawa ko. Hindi nandyan na po yung cellphone niya doon sa table. Hindi na niya tinitingnan at hindi na niya itinatago at iisa na lang yung cellphone. Hindi na po 3, hindi na po 4. May Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Totoo po. Hindi lang po ako nag-iisang nagmamahal. Asawa ko noon, marami kami nagmamahal. Ang gwapo ng asawa ko noon. Pero mas gwapo siya ngayon dahil kasama na niya ang ating Panginoong Jesucristo. At isa na lang po ang pinamahal niya. Mga kapatid, okay lang na pangalawa na lang ako. Okay lang na pangatlo na yung mga anak ko. Basta ang unang-una ay ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Yun po yung pananampalataya. Tapos nung umuwi ako sa kanila, nakita na nila, wala na yung mga paninda namin. Pangkrakan, ay nagamiti sinirikam, kulto. Hindi mo alam. Did I defend my faith? Do not defend. Because God will be defend. He will be the one. Umiyak naman. Sabi ng kapatid ko, kunin mo to. Iwan mo ang ginagawa. Iwan mo ang pag-share mo ng salita. Iwan mo. Binigyan niya ako mataas noong 2015. Binigyan niya ako ng 1 Kunin mo to. Ibalik mo ang bagay na ginagawa mo noon. Pero mga kapatid, di ko, umiyak lang ako, iniwan ko po yung pera. At ang matindi, huwag ka nang
bumalik dito. Dahil hindi ka namin bibigyan ng mahal. Hindi ka namin bibigyan. Totoo kung ginawa niya ng mga kapatid. May isang wala. Hindi ko inisip paano yun sa Angelo ko, paano sa Andre ko, paano yung anak ko, paano. Pero ang Panginoon, walang imposible. Mas hinigitin pa niya ang mana ka doon sa ibinigay niya. Pananampalatayang may gawa. Stand on your faith. Fight your faith with me. Fight the faith na. Fight the good fight of faith. Tumayo ka. Hayaan mo lang sila because God will be the one to defend you. Stand, mga kapatid. Sabi nga na ng Panginoon, sabi niya, ayoko, hindi ako marunong magsalita, sabi ni Moses. Punta ka kay Pharaoh. Hindi, ayoko. Hindi ako marunong magsalita. Who am I? In front of the team, sinabi ng Panginoon, Brother Leo, pupunta ka ngayon kay Presidente Marcos at sabihin mo, i-stop niya ang flag, ang yung corruption. Kaya mo ka na. Pero si Moses, go to Pharaoh and tell Pharaoh na i-release niya. Release na yung pera natin. I-release niya ang mga anak ko, ang mga taga-Israelita. Sabi ni Noah ay ni Moses, Lord, I'm sorry, hindi wala akong kakayanan magsalita. My God, but this, because of faith, sabi ng Panginoon, sino bang gumawa sa bunga? Sino? Who created your mouth? The Lord. Who created you for you to refuse the instruction? Kinaya ni Moses dahil sinabi ng Panginoon, ako ay ako nga. I am the great I am. Siya ay siya nga. Kaya mga kapatid, pag nag-aalinlangan ka, bumalik ka sa salita ng Panginoon dahil ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. Ang sitwasyon mo ngayon ay kaya niyang baguhin. Manampalataya ka na may gawa, may kaakibat na gawa, and you will see the glory of God in your life. Amen? God bless us always and now. And music will come. And let's sing again for the Lord of God.
salamat, Panginoon. Salamat sa pananampalataya na may gawa. Lord, hallelujah. Salamat sa iyong presensya, Panginoon ko, sa araw. Thank you so much, Panginoon. Lord, we honor your presence, Lord, today, Jesus. And Lord God, Panginoon ko, again, Father, I want to welcome you again in this place. Not only today, but for always, Father. Hallelujah, Panginoon ko. Yung presensya mo sa umagang ito, Panginoon ko, ay hindi kami makaawit, Panginoon ko. But your presence is forever welcome, Lord Jesus. Father, wala kami iba ang hihilingin, Panginoon. If there's only one thing the way as Father is to seek your face, to ask for your presence, to wander, Father, in your kingdom, to gaze on your beauty, Father, because Lord God, you are beautiful beyond perfection. Thank you so much. Panginoon ko, kulang ang mga salita namin. Kulang ang salita namin, Panginoon ko, to describe how grateful we are, Father, na kami pinili mo upang sa ganun, Panginoon, purihin ang dakila, makapangyarihan ng pangalan, Panginoon. Salamat sa pagpili at pagtawag mo sa amin, Panginoon. Despite, Panginoon ko, sa dami ng tao sa mundo, isa kami, Panginoon ko, sa pinili mo at pinagkatiwala mo ang salita mo sa amin, Panginoon ko. Hallelujah. Thank you so much. And Lord, I pray, Panginoon ko, sa dumalong ngayon, Panginoon ko, pangpurihin ka sa bahin ng iyong dakila at ang kapangyarihan na pangalan, Panginoon, Lord. And I pray, Father, for peace that surpasses human understanding. I pray for love, Lord God. I pray for wisdom and knowledge, Panginoon ko, sa batas ng sulante na meron sa ating mga gawin, Lord Jesus. And I pray for healing, Panginoon ko, sa mga taong may nararamdaman may sakit, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Father. Let your light shine upon us, Father. Thank you so much, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.
Shout out, Kuya Erwin. Kasama kami pa, kasama na pa kaya. Hala, Ace! Ako. Loko ka ito. Hi guys. Jacob, ikaw patingin dito. Daddy. Hoy, pabar ka! Ano? Paano walo? Yo, apar.